Ito na ang katuloy ng pakikipaglaban ni Jinwoo sa hari ng mga langgam at paano kaya niya tatapusin ang laban dito. Kaya naman simulan na natin ang chapter 103 up to chapter 105 at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Nagkatitigan ng dalawa sa bawat isa na tila ba inaalam nila kung sino ang mas makinang ang mata sa kanilang dalawa at dito ay nagsalpukan ng kanilang mga kamao sabay nagkaatrasan dahil sa impact na kanilang nagawa. Hindi makapaniwala ang hari na nagawa ni Jinwoo na sirain ang kanyang exoskeleton at bigla na lamang nakalapit si Jinwoo sa kanya sabay binigyan niya ito ng malakas na suntok sa dibdib subalit biglang may lumabas na kung anong bagay sa bibig ng hari at pinangatake niya ito sa ating bida. Nagasgasan si Jinwoo sa atake ng hari at sa kanilang paghihiwalay ay napalood si Jinwoo at nasabing siya raw ay nalason. Pagkatapos daw makain ng hari ang isang cone snail ay nagkaroon ito ng ability na gumamit ng lason at mas naging delikado raw ang lason na ito dahil sa nahalo ito sa mana ng hari. Wika ng hari na sinubukan daw ni Jinwoo ang lahat ng kanyang makakaya kung kaya't ngayon daw ay maaari na itong mamatay at aatakihin niya na ang ulo ng ating bida. Sumunod ay pinakita naman ng babae kung saan tinanong nito si Minoru kung ano raw ba ang nangyari at dito ay sinabi ni Minoru na hindi raw sila mananalo at kalimutan na raw nila ang tungkol sa mga S-rank hunter dahil kahit pagsamasamahin daw nila ang lakas ng mga tao ay hindi ito magiging sapat upang talunin ang halimaw na kanyang nakita. Ano raw ba ang sinasabi ni Minoru at nababaliw na raw ba ito sa kanyang sinasabi? At sagot muli nito na kahit si Mr. Goto ay hindi nanalo sa halimaw kung kaya't sila rin daw ay walang pag-asang manalo dito. Binitawan ng babae si Minoru at sinabing nakakaawa naman daw ito at dito ay napatingin siya sa taas dahil ang tunay daw nilang problema ay magsisimula na ngayon. Hindi makapaniwala ang hari dahil nagawang hawakan ni Jinwoo ang kanyang kamay sabay sinuntok muli ng ating bida ang kanyang mukha at napalipad papalayo at tumama muli sa pader. Medyo nahilo ang hari sa ginawa ni Jinwoo at dito ay matagumpay na nakarecover ang ating bida sa pagkakalason at naramdaman niya raw na naging masaya ang hari nang siya ay malason kanina. Maaari daw na dahil tumaas ang kanyang pandama ay nararamdaman niya na ngayon ang emotion ng langgam at sigurado raw siya na nagsisimula na itong makaramdam ng kaba. Subalit kinakabahan rin daw ang kanyang mga kasamahan sa likod at dito ay pinakita ang kanyang baby at kailangan na raw niyang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Sumugod si Jinwoo patungo sa hari at bibigyan niya ito ng pagsipa mula sa itaas at sa kanyang pagbagsak ay isang malakas na pagyanigang nangyari subalit biglang nawala ang hari sa kanyang kinatatayuan at napatanong naman ang dalawa kung nasaan na daw ba ang langgam dahil bigla itong nawala. Subalit si Jinwoo ay alam kung nasaan ang pwesto ng hari dahil ngayon ay ito ay nasa kanyang itaas. Naisip ng hari na hindi tinatablan si Jinwoo ng lason at magsasayang lamang daw siya ng oras kung nais pa niyang lagpasan ang lakas nito at kung lakas daw ni Jinwoo ang pinakamalakas niyang attributes ay wala nang sense na kalabanin niya ito ng harapan dahil ang tunay daw niyang lakas ay nagmumula sa kanyang bilis. Dito ay mas lumiit at mas lumipis ang katawan ng hari at ipopokus niya daw ang lahat ng kanyang energy upang patasin ang kanyang bilis at ngayon daw ay tapos na ang oras ng kanyang pakikipaglaro. Si Jinwoo naman ay nilabas na ang kanyang dalawang dagger at habang nagkatitigan muli ang dalawa sa bawat isa ay biglang umatake ng napakabilis ang hari subalit nagawa pa ring makaiwas ni Jinwoo. Nagawa ni Jinwoo na makapunta sa gilid ng hari at sa kanyang pag-iwang ginawa ay nasangga pa rin ng hari ang kanyang mga dagger at sa pag-atake naman ng hari ng kanyang kaliwang kamay ay nagawa naman ding harangan ito ni Jinwoo. Napalipad papalayo si Jinwoo mula sa hari pero nakatapak ito sa pader ng tunnel at hindi siya nagsayang ng oras dahil dali-dali agad itong sumugod at dito ay nagpapalakasan na naman sila kung sino ang mas mailaw na mata sa kanilang dalawa. Patuloy na nagpapalitan ng pag-atake ang dalawa sa iba't ibang parte ng tunnel at napagtanto ng hari na hindi lamang nagagawang makasabay ni Jinwoo sa kanya dahil mas mabilis daw ang pinapakita nitong galaw. Tanong ng hari kung paano daw ito nangyari at naisip naman ni Jinwoo na maaari daw na mas malakas pa ang hari ng mga langgam kung ikukumpara sa Demon King subalit nag-level up na raw siya pagkatapos niyang matalo si Baran at mas malakas na din daw ang mga weapon na kanyang gamit ngayon. Higit pa raw doon ay malaki na ang pinsalang kanyang naibigay sa baluti ng hari kung kaya't ngayon ay matatapos na raw niya ang laban nilang dalawa. Patuloy lamang silang nagpapalitan ng malalakas na pag-atake sa bawat isa at nang maramdaman ng hari ang hapdi ng pigati ay sinamantala naman ito ni Jinwoo at ginamit ang kanyang critical hit upang patamaan ng 8 beses ang katawan ng hari. Nag-upgrade na ngayon ang skill ni Jinwoo na critical attack bilang mutilate kung saan mas malakas
na ang pag-atake na kanyang kayang gawin, bigla na lamang umatras ang hari ng mga langgam subalit wika ni Jinwoo na saan daw ito pupunta. Ginamit ni Jinwoo ang bago niyang skill na mutilate kung saan madaming paghiwa ang nagawa niya sa hari at dito ay hindi pa nakontento ang bida dahil pinagpatuloy lamang niya ng pinagpatuloy ang paggamit niya sa bago niyang skill. Nagawa na ni Jinwoo na putulin ang isang kamay ng langgam na talagang naramdaman niya ang kirot sa pagkawala nito, sabay umatras si Jinwoo upang makita ang kalagayan ng hari. Sa kahit anong aspeto daw ay hindi niya kayang lamangan si Jinwoo, subalit may bigla siyang naalala na alam niyang lamang siya sa ating bida at dito ay humiyaw ito at nagpalabas ng malakas na magical energy at sandamakmak na langgam ang nagtipon-tipon sa kanyang likuran. Pinasugod ng hari ang mga langgam patungo kay Jinwoo at tinanong ito kung ano raw ba ang masasabi ng ating bida, subalit si Jinwoo ay napangiti na kinalaki naman ng mata ng hari sapagkat pinalabas niya din ang kanyang mga shadow upang kalabanin ang napakaraming langgam na ito. Mala World War II ang eksenang pinapakita sa harapan ng dalawang puwersa kung kaya't ang bawat shadow ni Jinwoo ay may kanya-kanyang ganap sa mga langgam dahil nagpapaligsahan daw sila kung gaano kadami ang kanilang mapapatay. Pinalabas din ni Jinwoo si Kiba at sinabing mag-focus lamang daw ito sa mga langgam at kung sakaling may masaktan daw na tao sa paligid ay hindi na ito may sasamon pang muli. Tumango naman si Kiba sa naging utos ni Jinwoo at dito ay ginamit niya na ang kanyang skill upang palakihin ang kanyang tarub, sabay gamit din ang kanyang skill na apoy at ibinuga sa mga langgam at dahil sa lakas nito ay tumagos ang apoy hanggang sa labas ng tunnel. Hindi makapaniwala si Lim Taegyu dahil isa raw palang summoner si Jinwoo at wika naman ni Dongwook na kahit saan niya daw ito tignan ay hindi pangkaraniwang summoner ang ating bida sapagkat nagmumukha daw isang Demon King si Jinwoo na bumagsak sa lupa. Hindi makapaniwala ang hari sa kanyang nakikita dahil siya daw ay mas malakas pa sa lahat ng nilalang simula pa noong siya ay silang at kinain niya daw ang lahat ng humarang sa kanya at kaya niya raw magpalakas nang hindi iniisip ang kanyang limitation. Isa raw siyang monarch na may tuturing dahil yun daw talaga ang kanyang tadhana, pero nang makita niya ngayon si Jinwoo ay bigla niyang naisip na kailangan niyang tumakas upang siya ay mabuhay pa. Kaya naman dito ay pinagaling ng hari ang kanyang sarili at naisip ni Jinwoo na maaari daw na yun ang healing ability ni Minbyung at ito raw ang unang pagkakataon na nakakita siya ng halimaw na kayang gamitin ng skill ng iba pagkatapos itong kainin. Dito ay lumipad papalayo ang hari dahil kailangan niya raw makalayo sa ating bida, subalit ginamit ni Jinwoo ang kanyang skill upang pabagsakin ang hari sa lupa at dahil sa matinding pressure ay napasukan ng dugo ang hari. Dito ay pinailaw muli ng artist ang mata ni Jinwoo kung kaya't nang makita ito ng hari ay nagmamadali ito upang makatakas, subalit hindi naman ito hahayaan ni Jinwoo at ginamit muli ang kanyang bagong skill kung saan pinaghihiwa niya ng napakarami ang hari ng mga langgam. Sa wakas ay natalo na ni Jinwoo ang hari ng mga langgam at nag-level up muli siya ng 2 beses, samantalang si Baekhyunho ay tinawag si Jinwoo dahil delikado na ang kalagayan ni Baby Cha. Marami daw na sayang na oras si Jinwoo sa kanyang pakikipaglaban at kailangan niya daw makahanap agad ng healer para sa kanyang baby, subalit nasa cooldown pa raw ang kanyang skill na exchange at hindi siya sigurado kung may sasama niya ang iba sa kanyang teleportation at kung gagamitin naman daw niya si Kaiser ay tiyak na mamamatay si Baby Cha bago pa siya makabalik. May buhay pa raw kayang healer ang Japanese hunter, tanong ni Jinwoo at dito ay tila ba may naisip ang bida at sinabi kung pwede raw bang patayin sandali ng cameraman ang kanyang camera. Magmadali daw ang lalaki dahil kung hindi niya raw ito gagawin ay sisirain niya ito, wika ni Jinwoo at napapaisip naman ang cameraman kung bakit at dito ay inutos ni Jinwoo sa lahat ng kanyang shadow na hanapin ang katawan ni Hunter Minbyung. Nagtataka si Baekhyunho sa sinabi ni Jinwoo pero tila ba may idea siya pero hindi siya sigurado at pagkatapos ay hawak-hawak na ng isang Balmond ang katawan ni Minbyung at naisip ni Jinwoo kung gagana daw kaya ang kanyang gagawin. Tanong ni Baekhyunho kung ano raw ba ang plano ni Jinwoo at sinabi ng system na pwede raw gamitin ni Jinwoo ang shadow extraction kay Minbyung at dito ay muli niyang sinabi ang magical word ng solo leveling at ito ang arouse. Nagsimula nang lumabas ang shadow mula sa katawan ni Minbyung, subalit nabigo ang unang subok dito kaya naman si Jinwoo ay napamura at sinabi muli niya ang salitang arouse, subalit bigo pa rin ang pangalawa niyang subok dito. Pwede daw na hindi gusto ni Minbyung na siya ay may samo na parang sinasabi nito na isang kademonyohang pagkilos ang magsamo ng shadow sa isang tao, subalit kailangan niya daw itong gawin upang magligtas ng buhay ng iba. Dito ay binanggit niya muli ang salitang arouse sa huling pagkakataon at nagsimula ng muli ang proseso ng extraction, samantalang si Baekhyunho ay nagtanong kung ano raw ba ang ginagawa nito sa katawan ni Minbyung. Napagtanto na ni Baekhyunho ang tunay na ability ni Jinwoo ay isang necromancer sapagkat ngayon ay pinakita na ang
ang shadow na nagmula sa S-rank hunter na si Min Byung-gu. Wag daw sabihin na ang tunay daw na kapangyarihan ni Jinwoo ay kaya nitong gamitin ng power ng mga namatay na, wika ni Mr. Choi, at tama daw ang hinala ni Dongwook na hindi pangkaraniwang summoner ang ating bida. Lumapit ang shadow ni Min Byung kay Baby Cha at ginamit niya ang kanyang skill upang pagalingin ito, at masasabi daw ni Jinwoo na si Min Byung daw ay isang mabuting tao dahil kahit hindi niya ito inutusan ay kusa nitong pinagaling ang kanyang baby. Wika ni Baek Yunho na ang shadow na ito ay hindi na si Min Byung na kanyang kilala, at sinang-ayunan naman ni Jinwoo ang kanyang sinabi. Hindi makapaniwala ang cameraman sa ability na meron si Jinwoo, at kaya naman daw pala pinapapatay nito ang camera kanina dahil ang ganito raw kapangyarihan ay hindi pwedeng malaman ng iba. Habang mas mahirap daw ang kakaharapin ni Jinwoo na laban ay lalo daw itong mas magiging malakas, at hindi niya raw nai-imagine ang lakas na maaaring makamit ni Jinwoo sa hinaharap. Sigurado daw si Baek Yunho na marami pang mapagtatagumpayan na laban si Jinwoo, at alam niya daw na malaki ang magagawang tulong ng kapangyarihan ni Min Byung, subalit hindi raw gusto ni Min Byung ang pakikipaglaban noong nabubuhay pa ito. Kaya naman nakiusap si Baek Yunho na wag daw sanang gamitin ni Jinwoo si Min Byung sa pakikipaglaban, at dito ay tinanggal ng bida ang kamay ni Baek Yunho sa kanyang balikat dahil pangalawang beses na raw niya itong ginagawa, subalit naiiba na raw ito ngayon sapagkat ngayon daw ay hindi na ito isang utos kundi isa na itong madamdaming pakikiusap sa kanya. Gaya daw ng nararamdaman ni Baek Yunho kay Min Byung ay ganoon naman din daw ang kanyang nararamdaman, kung kaya't dito ay kinansel ng bida ang pagsamon kay Min Byung at nagkatitigan ng dalawang magkaibigan at napangiti sa bawat isa na para bang sinasabi nila sa kanilang sarili na paalam na, aking kaibigan. Tuluyan nang nawala ang shadow ni Min Byung at nagpasalamat naman si Baek Yunho sa ginawa ni Jinwoo. Gamit ang helicopter ay nakalabas na ang grupo ng Korean hunters, dala ang bangkay ni Min Byung, at sinabi ni Jinwoo na mananatili muna daw siya sa isla sapagkat may mga bagay daw siya na kailangan pang gawin. Naiintindihan daw ni Baek Yunho ang nais ni Jinwoo sapagkat makikita naman nating marami pang mga langgam ang natitira, at sinabi ni Jinwoo na lilinisin niya daw ang magiging daan nila Baek Yunho at papatayin niya ang lahat ng mga langgam na natitira sa isla. Tinawag ni Jinwoo si Kaiser at sinabi kay Baek Yunho na magkita na lamang daw sila sa mga susunod na araw, at pagkatapos ay lumipad na sila papalayo at madaling pinagpapapatay ang mga langgam na kanilang nadadaanan. Pinakita naman ng barko ng Japan kung saan nandito ang mga S-rank hunter na natitira, at sinabi ni Minoru na ang kanyang nakita ay tunay na halimaw at hindi raw nila maiintindihan ang kanyang sinasabi dahil hindi nila ito nakita sapagkat isang massacre daw ang ginawa nito kay Mr. Goto. Hindi raw nila may papanalo ang raid na ito at wala daw hunter ang kayang tumalo sa halimaw na kanyang tinutukoy, at sinabi naman ni Raizi na wag daw magalala si Minoru sapagkat ang halimaw na ito ay patay na at tapos na daw ang raid sa Jeju Island. Hindi makapaniwala si Minoru sa kanyang narinig at muling sinabi sa kanya na galing daw ang report na ito mula sa Korean Hunter Association. Dito ay naalala ni Raizi ang conversation nila ni Mr. Goto kung saan pinag-uusapan nila ang tungkol kay Jinwoo, at sinabi naman ng isang lalaki na marami daw ang mga langgam na nagtitipon-tipon sa kanilang itaas kung kahit maganda na raw ang lahat sa kanilang gagawing pakikipaglaban. Pinakita naman ng mga shadow ni Jinwoo kung saan sinisimulan na nilang linisin ang mga langgam at nakakatanggap rin daw siya ng experience mula sa mga itlog. Binuksan ni Jinwoo ang kanyang inventory upang ayusin ang kanyang mga sandata, at dito ay pinalabas niya ang sandata na ginamit ni Baran dahil muntik na raw niya itong makalimutan. Susubukan daw ni Jinwoo ang kayang gawin ng sandatang ito, at dito ay winasiwas niya ito patungo sa mga itlog kung saan nagpalabas ito ng mga kidlat, at nasabi niyang hindi raw dapat binubulok ito sa kanyang inventory dahil masyado raw itong mabisa kung kaya't ito raw ang gagamitin niya sa pagwasak sa mga itlog na natitira. Sumunod ay pinakita naman ng isang lalaki kung saan pinapanood nila ang naging laban ni Jinwoo sa Jeju Island, at dito ay pinakita si David, ang director ng Hunter Management Bureau. Alam daw ni David na alam na ni Michael ang kanyang naiisip pagkatapos niyang mapanood si Jinwoo, at sagot ni Michael na bihira daw ang ability ni Jinwoo na kayang kumontrol lang daang-daang summon kung kaya't masasayang daw ang ganitong klaseng kapangyarihan kung mananatili lamang ito sa bansa ng Korea. Sumasangayon daw si David sa sinabi ni Michael at meron daw ba itong idea kung sino si Jinwoo, at pinakita naman niya ang report sa nakaraang insidente tungkol kay Sang Il-wan. Sinabi niya ang pagkakahuli ng tatay ni Jinwoo at pinipilit daw nito na isa siyang hunter na galing sa Korea at hindi siya isang halimaw. Inimbestigahan daw nila ang tungkol dito at napag-alaman nila na totoo ang sinasabi ni Il-wan dahil lumalabas daw na si Jinwoo ang anak ng taong ito. Hindi raw alam ng ibang bansa ang tungkol kay Jinwoo kung kahit pagkakataon daw ito para sa kanila, pero sagot ni David na iba raw ang sitwasyon na ito kumpara noong nirecruit nila si Mr. Wang. Matagal na raw kaalyansa ng US ang Korea at kung magdadala muli
manghuli sila ng isang S-rank hunter sa US mula sa Korea ay magkakaroon daw ng problema sa kanilang alyansa. Isipin daw mabuti ni David na kahit man daw mangyari ang bagay na yun ay malaki naman ang kanilang makukuha mula kay Jinwoo. Kaya naman tanong ni David kung magagawa daw ba ito ni Michael, pero sagot ni Michael na susubukan lamang nila ito. Pinakita naman si Jinwoo kung saan nasa level 100 na siya at dito ay pinakita ang bangkay ng hari kung saan ang aura na ito ay naghihimagsik at muli niyang sinabi ang magic word na arouse. Biglang dumilim ang kanyang paligid at wala siyang maramdaman na kung ano man at pwede raw kayang nabigo siya sa pagkuha ng shadow sa hari ng mga langgam. Subalit biglang bumalik sa dati ang kanyang paligid at akala niya daw ay nabigo siya sa kanyang ginawa. Subalit ngayon ay pinakita na ang shadow ng hari kung saan may ranggo ito bilang general at lumuhod ito upang magbigay galang sa tarugo ni Jinwoo. Ano kayang basbas ang gagawin ni Jinwoo at ano kaya ang ipapangalan niya sa hari ng mga langgam?